Nagsimula ang pelikula kay Yamaguchi Kumiko, na kilala bilang Yang Kami, na pinipigilan ang isang grupo ng mga kriminal na mang-hijack ng eroplano. Pauwi na si Yang Kami mula sa isang school trip nang kumilos ang mga kriminal. Ginamit niya ang kanyang mabilis na pag-iisip at mga kasanayan sa martial arts para disarmahan sila at panatilihing ligtas ang lahat. Nang lumapag ang eroplano, nagulat ang mga pulis nang makitang humihingi ng tawad ang mga kriminal habang papalabas sila. Ang mas nakakagulat, ipinakilala ni Yang Kami ang kanyang sarili bilang isang guro sa matematika sa Akado High School. Pagkatapos ng kaganapang ito, ang katapangan ni Yang Nami ay nagpapakilala sa kanya sa buong bayan, na pinupuri ng mga tao ang kanyang katapangan at lokal na balita na sumasaklaw sa kanyang mga kabayanihan na aksyon. Pag-uwi niya, malugod siyang tinanggap ng pamilya Ido, isang respetadong angkan ng Yakuza, at inalok pa nga siya ng posisyon ng pinuno ng klan. Gayunpaman, magalang siyang tumanggi. Si Yang Nami ay pinalaki ng kanyang lolo, si Ryuichiro Kuroda, ang ikatlong henerasyong pinuno ng pamilyang Ido, matapos pumanaw ang kanyang mga magulang noong bata pa siya. Sa kasalukuyang araw, ipinagpatuloy ni Yang Nami ang kanyang trabaho bilang isang guro sa matematika, isang posisyong hawak niya sa loob ng 7 taon. Sa kabila ng pakikitungo sa mahihirap na mga mag-aaral, ang kanyang mga katrabaho ay nagtitipon sa paligid niya sa silid pahingaan ng mga guro, na humanga sa kanyang kabayanihan sa eroplano. Hindi nagtagal ay dumating si Vice Principal sa Watari Goro at pinaalalahanan si Yang Nami na huwag pansinin ang spotlight na nagbabala sa kanya na iwasan ang anumang pansin na maaaring magbunyag ng kanyang pagkakakilanlan bilang Yakuza. Sa panahong ito, dumating ang isang bagong student teacher na nagngangalang Odagiri Ryo, na ikinagulat ng lahat, kabilang si Yang Nami. Nakilala niya agad siya bilang isa sa mga dati niyang estudyante mula sa Kirin High School. Natutuwa si Yang Nami na makita siyang sumusunod sa katulad na landas, ngunit inamin ni Ryu na nasa pagsasanay pa rin siya at hindi pa lubos na sigurado tungkol sa pagiging isang guro. Nang maglaon, ipinakilala ni Yang Nami si Ryu sa Class 3D, isang grupo ng mga mag-aaral kung saan doon siya nagtuturo, na kilala sa pagiging pinakamagulo sa paaralan. Ang mga mag-aaral ay kilalang kilala sa paglaktaw ng mga klase, hindi paggalang sa mga guro, at pag-aaway, na ginagawa silang palaging hamon para sa mga student teacher. Habang papalapit sila sa silid-aralan, nagulat si Ryu nang makita niya si Yang Nami na inihanda ang kanyang sarili bago pumasok. Pagpasok nila, magulo ang klase, hindi pinapansin ng mga estudyante si Yang Nami hanggang sa sumigaw siya para makuha ang atensyon ng mga estudyante. Isang estudyante, na halatang galit, ay naghagis sa kanya ng bola ng tennis, ngunit mahusay itong naiwasan ni Yang Nami at tumilapon ito pabalik, dahilan para makuha ang kanilang atensyon. Pagkatapos ay ipinakilala niya si Ryo bilang kanyang assistant, ngunit ang mga estudyante ay hindi interesadong makinig na ikinadismaya ni Yang Nami. Sinisipa niya ang lata dahil sa pagkadismaya nang tumanggi silang makipagtulungan. Samantala, 5 lalaki na minsang tinuruan ni Yang Nami ang nanonood sa kanila ni Ryu mula sa rooftop. Hindi nila maintindihan kung bakit gusto ni Ryu na maging student teacher sa Akado High School. Nang maglaon, nakita nilang magkasama muli sina Yang Nami at Ryu at nagsimulang maghinala na maaaring may nangyayari sa pagitan nila. Mabilis silang tumakbo para sabihin sa mga kaibigan nila sa isang food stall. Sa kanilang pagtataka, dumating sina Yang Nami at Ryu sa parehong lugar. Tinutokso ng mga lalaki si Yang Nami tungkol sa pagiging malapit sa isang lalaki, na ikinainis niya. Mukhang handa siyang bugbugin sila, ngunit pumasok si Ryu at pinakalma siya. Ang grupo pagkatapos ay nakaupo ng magkakasama, kumakain at nag-uusap tungkol sa kanilang buhay, na nagtatawanan tungkol sa kung paano ang mga dating estudyante ni Yang Nami ay minsang tumayan na hindi siya maaaring maging isang guro sa ibang paaralan. Sa parehong oras, ang ilang mga mag-aaral mula sa Class 3D ay pinagbantaan ng isang gang na tinatawag na Black Skull Motorcycle Gang. Si Raite Takasuji, isa sa mga estudyante, ay humakbang upang ipagtanggol ang kanyang mga kaklase at nagawang itaboy ang mga miyembro ng gang. Nang gabing iyon, inanyayahan ni Yang Nami si Ryu sa kanyang tahanan upang uminom kasama ang mga miyembro ng pamilyang Ido, dahil gusto niyang makipag-inuman sa kanyang estudyante. Pagkatapos uminom ng ilang baso ng alak, nakatulog si Yang Nami, iniwan si Ryu at Asakura Tetsu, isang miyembro ng pamilyang Ido. Inamin ni Ryu na minsan ay nakakainis si Yang Nami, pero ibinahagi rin niya kung gaano siya natuto sa kanya. Ipinaliwanag niya na ang kanyang mga aralin ay nagbigay inspirasyon sa kanya na nais na maging isang guro tulad niya.
Kinabukasan, hindi inaasahang nakatagpo ni Yang Nami ang dalawa sa kanyang mga dating estudyante na sina Takeda Keita at Hyuga Koseki, habang dumadalo sa isang campaign speech ni Rose Kantaro, isang kilalang tao sa mundo ng information technology na tumatakbo para sa halalan. Humanga si Yang Nami sa personalidad ni Kantaro, na nakikita ang pagkakatulad niya at ng dati niyang kasintahan. Tuwang-tuwa, sumugod siya sa entablado upang ipakita ang kanyang suporta para sa kanya, ngunit ang kanyang sigasig ay medyo sobra, at kailangan siyang hilahin ni Takeda at Hyuga palayo sa karamihan. Samantala, sa Akado High School, lumitaw ang Black Skull Motorcycle Gang para hanapin ang mga estudyanteng bumugbog sa isa sa kanilang mga miyembro noong nakaraang araw. Ang kanilang presensya ay nakakakuha ng atensyon ng maraming usiserong estudyante, na umaalis sa kanilang mga silid-aralan upang makita kung ano ang nangyayari. Si Vice Principal Goro, na nakakaramdam ng pagkabalisa, ay mabilis na tumawag sa pulisya para humingi ng tulong. Sa kabutihang palad, bago pa lumala ang mga bagay, nagpa siya ang mga miyembro ng gang na umalis sa paaralan. Nang maglaon, tinawag ni Goro si Takasuji at ang kanyang mga kaibigan sa kanyang opisina, pinagalitan sila dahil nakikipag-away sila sa motorcycle gang. Sinubukan ng isa sa mga kaibigan ni Takasuji na ipaliwanag na sinusubukan lamang nilang tulungan ang kanilang mga kaklase na binubuli ng gang. Tumanggi si Goro na maniwala sa kanila hanggang sa pumasok si Yang Nami, na kinukumbinsi siya na ang kanyang mga estudyante ay nagsasabi ng totoo. Sa kabila ng kanyang pagsisikap, sinisisi pa rin ni Goro si Takasuji at ang kanyang mga kaibigan at nagmumungkahi pa nga na huminto si Yang Nami sa pagtuturo kung magdudulot pa ng gulo ang mga estudyante. Gayunpaman, tumanggi si Yang Nami na umatras. Matindi niyang ipinagtatanggol ang kanyang mga mag-aaral, handang protektahan sila kahit na mawalan siya ng trabaho. Si Takasuji at ang kanyang mga kaibigan ay namangha sa kanyang katapatan at suporta. Pagbalik sa silid-aralan, hindi mapigilan ni Takasuji na isipin ang babala ni Goro kay Yang Nami. Ayaw niyang ilagay sa panganib ang kanyang mga kaibigan o pakiramdam na may utang siya kay Yang Nami. Determinado, nagpa siyang mag-isa na pumunta sa hideout ng Black Skull Gang para ayusin ang issue. Nang pumasok si Yang Nami sa silid-aralan kasama si Ryu upang magturo, nalaman niyang si Takasuji ay humarap sa gang ng mag-isa. Pinagalitan niya ang mga mag-aaral dahil hinayaan nilang pumunta sa panganib ang kanilang kaibigan bago nagmadaling lumabas para hanapin siya. Ipinaalala ni Ryu sa mga mag-aaral kung gaano kahalaga na tumayo sa tabi ng kanilang mga kaibigan at suportahan ang bawat isa. Sa hideout ng Black Skull Gang, hinarap ni Takasuji ang gang, na sinabihan silang umalis siya ng mag-isa sa kanyang paaralan para direktang makipag-ugnayan sa kanila. Nang makitang nag-iisa siya, inatake siya ng mga miyembro ng gang. Sa sandaling iyon, isang malakas na pagsabog ang yumanig sa lugar na winasak ang bahagi ng pader. Pumasok si Yang Nami, hinihiling sa gang na palayain si Takasuji. Nilabanan niya ang gang ng walang takot, gamit ang kanyang mga kasanayan sa martial arts para disarmahan at pabagsakin ang ilang miyembro sa pamamagitan ng matulin na mga sipa at suntok. Nakipaglaban din si Ryu, pinabagsak ang iba at pinoprotektahan si Takasuji. Ang mga miyembro ng gang, na nabigla sa lakas ni Yang Nami at sa determinasyon ni Ryu, sa kalaunan ay umatras na iniwang ligtas si Takasuji. Hindi nagtagal, dumating ang mga kaibigan ni Takasuji at nakita siyang nasaktan ng husto. Habang naghahanda si Yang Nami na umalis, nagpaalam siya sa lahat. Kinaumagahan, masayang nagulat si Yang Nami nang magiliw siyang binati ng mga estudyante mula sa Class 3D sa bakuran ng paaralan. Ang maliit na pagkilos na ito ng kabaitan ay nagpapasigla sa kanyang espiritu, na nagpapadama sa kanya na pinahahalagahan siya. Nagsisimula siyang managinip ng gising, iniisip kung ano ang magiging hitsura kung ang lahat ng kanyang mga mag-aaral sa Class 3D ay mahusay na kumilos at palaging nakikinig sa kanya. Ang kanyang panaginip ay biglang pinutol ni Takasuji, na nagpapaalala sa kanya na malapit na niyang makaligtaan ang isang mahalagang pulong. Nagising si Yang Nami sa katotohanan at nagmamadaling pumunta sa opisina ng mga guro. Sa pulong ng mga guro, dumating ang dalawang pulis na may dalang balita. Iniulat nila na si Kazumi-ren, isang dating estudyante ng Akado High School, ay sangkot sa mga aktibidad ng ilegal na droga. Sa una, ang mga guro ay nagdududa, ngunit ipinaliwanag ng mga opisyal na si Ren ay nahuli sa isang pagsalakay sa isang lugar na pinaghihinala ang isang pasilidad ng pag-iimbak ng droga. Nang marinig ito, si Yang Nami, na siyang homeroom teacher ni Ren, ay nakaramdam ng matinding pagnanasa na tuklasin ang katotohanan.
Kahit na nakakagulat ang balita, naniniwala siyang may higit pa sa kwento at determinadong alamin kung bakit nasangkot si Ren sa iligal na aktibidad. Maya-maya, pumunta si Yang Nami sa lungsod para hanapin si Ren. Habang tumitingin-tingin sa paligid, nakasalubong niya ang ilan sa mga dati niyang estudyante na kaibigan ni Ren. Pumayag silang tulungan siyang mahanap siya mula nang mawala siya. Naghiwalay sila, hinanap ang bawat lugar sa lungsod kung saan karaniwang tumatambay si Ren, umaasang mahanap siya. Nang gabing iyon, habang pauwi si Ryu, dumaan siya sa Class 3D at nakarinig ng kakaibang ingay mula sa loob. Nagtataka, pumasok siya upang tingnan at nakita si Ren na natutulog sa silid-aralan. Ginigising siya ni Ryu at hinikayat siyang kausapin si Yang Nami tungkol sa mga nangyayari. Hindi nagtagal, dumating sa silid-aralan ang mga kaibigan ni Yang Nami at Ren, na naghahanap din sa kanya, matapos malaman ang kanyang kinaroroonan. Gumagaan ang pakiramdam ni Yang Nami nang makitang ligtas si Ren, ngunit masama ang loob ni Ren. Ipinaliwanag niya na ayaw niyang mabigatan siya ng kanyang mga problema dahil pakiramdam niya ay palagi niya itong pinapabayaan noong estudyante pa niya ito. Inaaliw siya ni Yang Nami, tinitiyak sa kanya na nandyan silang lahat para suportahan siya anuman ang mangyari. Nang marinig ito, nagsalita si Ren at inamin na niloko siya. May nag-alok sa kanya ng trabahong malaki ang sweldo para maghatid ng mga pakete, at tinanggap niya ang trabaho dahil kailangan niyang suportahan ang kanyang nakababatang kapatid na babae. Ngunit nang subukan ni Ren na huminto sa trabaho, binyantaan at sinaktan siya ng tao, na pinilit na patuloy siyang magtrabaho para sa kanila. Pinayuhan ni Yang Nami si Ren at ang iba pa na mag-ingat at lumayo sa anumang gawaing kriminal. Upang protektahan si Ren, inanyayahan siya ni Yang Nami at ang kanyang mga kaibigan na manatili sa kanyang bahay pansamantala, nang hindi inilalantad ang kanyang totoong pagkatao bilang Yakuza. Nang maglaon, habang nagpaalam si Yang Nami kay Ryu, nilapitan siya ng mga miyembro ng pamilyang Ido na may dalang nakakabagabag na balita. Si Kentaro, ang politikong hinahangaan niya, ang nasa likod talaga ng pagkakasangkot ni Ren sa negosyo ng droga. Galit na galit, nagpa siya si Yang Nami na harapin si Kentaro. Si Ren, na nakarinig sa usapan, ay nagpupumilit na sumama. Gumawa sila ng plano na harapin si Kentaro sa kanyang opisina kinabukasan kung saan nakatakda siyang magbigay ng campaign speech. Kinaumagahan, nalaman ni Yang Nami ang tungkol sa plano ni Ren na harapin si Kentaro at nag-alala. Mabilis niyang sinubukang pigilan siya sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan kay Yamato Ogata, na kasama ni Ren, na natatakot sa kanilang kaligtasan. Gayunpaman, hindi pinapansin ni Yamato ang kanyang mga babala at patuloy na pinapanood si Kentaro mula sa malayo. Dahil sa takot, nagpa siya si Yang Nami na sundan sila, ngunit nang malapit na siyang umalis, dumating si Ryu sakay ng kanyang motorsiklo, handang dalhin siya sa opisina ni Kentaro. Sa gusali ng opisina ni Kentaro, masigla at magulo ang kapaligiran habang isinasagawa ang paghahanda para sa isang campaign event na ipapalabas sa pambansang telebisyon. Upang makapasok, sina Yang Nami at Ryu ay nagbabalat kayo bilang mga taga-suporta. Habang hinahanap sina Ren at Yamato, nagulat si Yang Nami nang makasalubong niya si Shichiya Hikaru, isa sa mga dati niyang estudyante, na ngayon ay nagtatrabaho bilang assistant ng isang cameraman. Pagkatapos ng mabilis na muling pagkikita, ipinagpatuloy ni Yang Nami at Ryu ang kanilang misyon, nang hindi nila alam na nakunan sila sa kamera ng mga mamamahayag na nagko-cover sa kaganapan. Bumalik sa Akado High School, ang kanilang mga katrabaho ay nabigla nang makita sila sa TV. Sa kalaunan, narating ni Yang Nami at Ryu ang bodega ng iligal na droga ni Kentaro. Sa loob, makikita natin si Yamato at ang iba pa na nag-iinspeksyon sa mga kahon na nilalagyan ng droga. Galit, binasag ni Ren ang isang estatwa, na inihayag ang mga nakatagong droga sa loob. Bigla silang natuklasan ng mga gwardya ni Kentaro at itinutok ang kanilang mga armas sa grupo. Ngunit bago sila makakilos, dumating si Yang Nami mula sa likuran at pinabagsak ang mga gwardya, na iniligtas si Ren at ang iba pa sa tamang oras. Habang ang kampanya ni Kentaro ay patuloy na ipinapalabas sa pambansang telebisyon, ang galit ni Yang Nami ay lumalaki. Determinado na huwag hayaan si Kentaro na mas lalo pang lumawak ang kanyang mga krimen, nagpa siyang harapin siya ng mag-isa. Iniwan niya si Ryu para bantayan si Ren at ang iba pa at bumalik sa event. Sa isang dramatikong hakbang, pumasok si Yang Nami sa entablado sa gitna ng pagsasalita ni Kentaro, na ikinagulat niya at ng mga manunood.
Ang mga manonood ay hindi makapaniwala, ang ilan ay nagbubulungan sa pagkalito habang ang iba ay inilabas ang kanilang mga cellphone upang i-record ang hindi inaasahang eksena. Walang pag-aalinlangan, inilantad niya si Kantaro bilang utak sa likod ng iligal na droga, na lumikha ng kaguluhan sa gitna ng karamihan. Ang malaking screen sa itaas ng entablado ay kumikislap na may mga larawang nagpapakita ng lokasyon ng pinagkukunan ng droga ni Kantaro, na ikinagulat ng lahat. Habang nagmamadali ang mga tao na umalis sa kaganapan, si Kentaro, desperado, ay nag-utos sa kanyang mga gwardya na hulihin si Yang Nami. Kahit na mas marami sila, pumasok si Ryu para tumulong, na sinasalo ang mga hampas na binitawan ng mga gwardya ni Kentaro para protektahan si Yang Nami. Di nagtagal, dumating ang mga dating estudyante ni Yang Nami upang tumulong, ngunit sinabi niya sa kanila na huwag makialam, ayaw silang masaktan. Iniipon ang kanyang lakas, isa-isang nilabanan ni Yang Nami ang mga tauhan ni Kentaro hanggang sa si Kentaro na lang ang natira, na corner ngunit tinutukan siya ni Kentaro ng baril. Sa labas ng gusali, sinubukan ni Takasuji na sumugod, isang estudyante mula sa Class 3D, para tumulong. Samantala, sa loob, sinubukan ni Yang Nami na hikayatin si Kentaro na itigil ang kanyang mga kriminal na gawain. Ang kanyang mga salita ay tila umabot sa kanyang puso, at sa ilang sandali, ang mga gwardya ni Kentaro ay naantig sa kanyang mga salita. Sa sandaling iyon, dumating sa pinangyarihan ang mga armadong pulis. Sa takot na baka patayin si Kentaro, sinubukan ni Yang Nami na kumbinsihin ang pulis na huwag siyang patayin. Sa kalaunan, inaresto si Kentaro. Habang inaakay siya, sinabi niya sa lahat ng estudyante ni Yang Nami na maswerte sila dahil nagkaroon sila ng guro na tulad ni Yang Nami. Habang umaagos ang mga luha sa kanyang mukha, pinasasalamatan ni Yang Nami ang kanyang mga mag-aaral sa palaging nakatayo sa kanyang tabi, na lubos na nagpapasalamat sa kanilang suporta. Isang araw, habang papunta siya sa paaralan, nakatagpo ni Yang Nami ang ilan sa mga dati niyang estudyante na matagumpay na ngayon sa kanilang mga karera. Ang makita kung gaano kahusay ang kanilang ginagawa ay nakaramdam siya ng kasiyahan. Pagdating niya sa teacher's room, yumuko siya kay Vice Principal Goro, humihingi ng paumanhin sa problemang dulot ng paglalantad sa mga ilegal na gawain ni Kentaro. Sa kanyang pagtataka, tumugon si Goro ng may pagmamalaki. Sinabi niya sa kanya na ang kanyang mga aksyon ay ginawang mas popular at iginagalang ang Akado High School, na nakaakit ng higit na atensyon sa paaralan. Pagkalipas ng ilang araw, malapit nang matapos ang pelikula, ito na ang huling araw ni Ryu ng kanyang pagiging student teacher. Binigyan siya ni Goro ng isang espesyal na atas, at tinanggap ito ni Ryu ng may determinasyon, sabik na matapos ang kanyang gawain. Pagkatapos ng mga klase sa araw na iyon, nagpasya si Yang Nami na dalhin ang kanyang mga mag-aaral sa Class 3D sa labas para maglaro ng kick the can sa field. Sa una, marami sa kanila ang hindi interesadong maglaro, ngunit nang pumayag si Takasuji na sumali, ang iba sa klase ay sumusunod sa kanyang pangunguna, pumunta sa field upang maglaro ng magkasama bilang isang grupo. Ang simpleng larong ito ay nagiging sandali ng pagkakaisa habang ang mga mag-aaral ay nagbubuklod at nag-e-enjoy sa kanilang oras kasama si Yang Nami. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula, mga idolo. Salamat sa inyong panunood.